pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Dumarating na ang panahon ng pag-aani ng lahat at bawat isa. Dumarating ang panahon ng pagtatanim ng bawat binhi na inihasik ng dakilang Panginoon. Lalo't higit naririto ang panahon na kung saan ang lahat ay nagsisikap upang mapalago ang bawat binhi na ito. Nasaan nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid? Kayo ba ang umaani ng maraming bunga? Kayo ba ang binhi na itinanim sa matabang lupa? O kayo nga ang mga binhi na nagpapasimulang tumubo upang kung dumarating ang bawat tag-ulan at tagtuyot, kayo ay nananatiling matibay. Kayo ay nananatili sa pagsisikap upang kung dumarating man ang panahon, kayo ay naihahanda. Kayo ay nagkakaroon ng kahandaan sa inyong mga sarili upang tumupad ng inyong mga tungkulin. Mga inibig na mga kapatid, kung kayo nga ang mga taong nagnanasa at nagnanais na maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ay suriin nga ninyo una ang inyong mga sarili. Kayo ba, kung kayo nga ay naghahandog sa kanyang dambana, kakakitaan ba kayo ng kalinisan? Kakakitaan ba kayo ng kabanalan? Kakakitaan nga ba kayo ng kalinisan ng inyong puso at katapatan? Sapagkat malibang kayo ay magtapat ng inyong mga puso sa dakilang Panginoon, hindi lamang sa mga salita na dumibikas sa inyong mga bibig, kundi sa bawat gawa na inyong naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Naririto kayo ay nahalina ng kaitaasan upang magpatuloy, upang hindi tumigil sa inyong mga sinumpaang tungkulin, upang anuman ng bagay na ninanais ng dakilang Panginoon ay siyang matupad at magkaroon sa inyo ng katibayan. Ano pat ang kaitaasan? Bagamat nasa inyo nga ang biyaya upang makapagpatuloy, sapagkat ang Espiritu ng dakilang Panginoon ay nasa sa inyo. At katotohanan ngang aking sinasabi, mga inibig na mga kapatid, wala nang higit pang biyaya kaysa rito na inyong tanggapin ng Espiritu ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao at mabuhay sa inyong mga ako. Na ang bawat isa sa inyo, bagamat may katawang laman, ay lumakad ayon sa Espiritu, na hindi na nga kayo maghahanap pa ng biyaya sa sanglibutang ito sapagkat naipagkaloob na simula pa nung una. Bagkus kayo ay nagnanasa na ang biyaya ng kaitaasan ay sumainyo, at anuman ang bagay ninyong tatanggapin ay inyong ibabalik sa Kanya na malinis at karapat-dapat. Kayo ay binibigyang payo ng kaitaasan upang kung sa bawat paglakad nga ng lahat at bawat isa, kayo ay nananatiling matibay sa pananampalataya. Na ang inyong pananampalataya ay higit sa mga bagay na inyong nakikita, higit sa mga bagay na inyong natatamo, higit sa mga bagay na inyong ninanasa, kundi ang inyong mga pananampalataya
ay nananatiling matibay tulad ng isang gusali na itinayo ng dakilang Panginoon simula pa nung una, sapagkat wala na ngang mas titibay pang gusali, kundi ang katuroan ng dakilang Panginoon na sa inyo ay pinagkaloob at sa inyo ay binigay simula pa nung una. Mag-ingat nga kayo mga inibig ng mga kapatid, sapagkat sa maraming pagkakataon ng inyong buhay, kayo ay lalakad sa pag-aaral. Sa maraming pag-aaral, nasusukat sa inyong mga pananampalataya, sa mga bagay na inyong ginagawa at inyong inaasahan na maging matibay. Darating din ng panahon na kayo ay susukatin din ng panahon sa mga bagay na inyong ninanasa. Bagkus kayo mga inibig na mga kapatid, kung hindi nga kayo humihiwalay sa tunay na puno ng ubas, kung nananatili nga kayong nakakapit sa Kanya, at nananatili nga kayong dumudulog at dumadalangin sa Kanya, katotohanan nga na kayo ay hindi pababayaan. Katotohanan din na kayo ay kailanman ay hindi mabibigo. Bagkus kung inyong ang nilakaran ang tamang daan, tulad ng nilakaran ng dakilang Panginoon mula sa kanyang kapanganakan at hanggang sa kanyang kamatayan, naririto ang Ama ay palaging nakatingin at palaging nakaalalay sa Kanya, sapagkat bawat galaw, bawat kaisipan, ang Kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay nakikiisa sa kaitaasan. Kayo nga mga inibig na mga kapatid, kayo ay makipagkaisa sa kaitaasan, na anuman ang inyong gagawin ay hindi nga kayo hihiwalay sa Kanyang kalooban. Na anuman ang bagay na inyong mapagpapasyahan at mapagkakasunduan, ay isama nga ninyo ang kaitaasan, isama nga ninyo ang Diyos, upang maging haligi ng inyong mga tahanan, upang maging bahagi ng inyong samahan, upang anuman ang bagay na dumarating sa inyo ay inyong mapagtibayan. Ganon din sa bawat pagkakataon na kayo ay naririto sa sanglibutan, ibinabalik nga ninyo ang bawat gawa, ang bawat salita, ang bawat tungkulin na inyong sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon, upang ang katagumpayan ng inyong mga espiritu ay mangyari, upang anuman ang bagay na sa inyo iniatang sa inyong mga balikat, tulad ng isang krus na inyong daladala at dinadala at hanggang ngayon ay inyong pinapasan, na ito ay ang tungkulin na inyong sinumpaan simula pa nung una, upang maging bahagi ng Kanyang layunin na ang lahat at bawat isa ay makabalik sa Kanya na malinis, karapat-dapat at banal. Nawa, mga inibig na mga kapatid, ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang aking unang ibinabahagi sa aking mga pinakaiibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapala nga at ang biyaya ng kaitaasan, ang siyang patuloy na ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa inyo, sapagkat tunay na ninanais ng kaitaasan na kayo ay tunay na mamulat sa kabutihan at sa mga aral na kanilang patuloy
at patuloy na ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na ang dakilang Amang nasa kaitaasan ay tunay na pinagkalooban kayo ng isang binhi, sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na hinahanap ng kaitaasan ang pag-unlad at ang pagtubo nga ng bawat mga binhing ito sa lahat at bawat isa sa inyo. Nakatotohanan nga na habang kayo ay tunay na namamalagi dito sa sanglibutan, ay tunay nga na kayo ay nakikibahagi sa kaitaasan. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan at paulit-ulit na ipinapaalala sa inyo ng dakilang Amang nasa kaitaasan na kayo nga ay hindi mananatili dito sa sanglibutan. Kayo ay nagmula sa kaitaasan at tunay na kayo ay babalik sa kaitaasan. Kaya tunay na kayo ay patuloy na inaanyayahan ng kaitaasan upang nang sa gayon aking mga pinakaiibig na mga kapatid, habang ang panahon at ang kalakasan na ibinigay nga ng dakilang Amang nasa kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo ay sumasa inyo pa, kayo nga ay tunay na gagawa ng naaayon sa kanyang kautusan at naaayon sa kanyang tuntunin. Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, sa pamamagitan nga nito ay tunay na nakakamit ninyo ang pagtatagumpay sa bawat inyong mga espiritu. At tunay nga na bilang isang bahagi ng kaitaasan ay nagagampanan nga ninyo ang bawat inyong mga tungkulin na tunay nga na iniakay ng dakilang Panginoon sa bawat inyong mga balikat. Kaya't aking mga pinakaiibig na mga kapatid, kasabay nga ng walang tigil na pagpapatuloy ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo ay maturuan, naway gayon din naman kayo aking mga iniibig na mga kapatid, na tunay na maibigay ninyo ang bawat inyong buong sarili sa pag-aaral sa kaitaasan, upang nang sa gayon aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pagpapala, biyaya, at ang mga salita ng kaitaasan, ang bawat nananatili sa lahat at bawat isa sa inyo, habang tunay na kayo ay namamalagi dito nga sa sanglibutan. Ito na lamang ang aking bahagi sa mapalad na kaorasan. Muli ang pag-ibig at kapayapaan ang siyang aking iiwan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang buhay na ito, aking mga iniibig, ay tunay ngang panandalian lamang na nagbibigay karunungan sa aking mga minamahal, upang nang sa gayon kayo din naman ay makakita ng bahagi ng para sa Panginoon. Ano nga ba ang pag-aaral na sa inyo'y patuloy na ipinagkakaloob at binibigyan ng pagkakataon na matuklasan sa sanglibutang ito, na makilala ng bawat isa sa inyo ang inyong mga sarili
na makita nga ninyo sa inyong mga pagkatao anong kinakailangang mabago, anong kinakailangan ninyong makita upang nang sa ganon kayo ay muling bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa pamagitan nga nito natututo ang tao upang makipag-aral, upang huminahon at higit na lalo magkaroon ng isang kapayapaan, upang ang kanyang sarili din naman ay tunay na makahandog sa pangalan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa katwiran ng kaitaasan ng bawat isa sa inyo ay tunay na pag-ibig, binigyan ng bawat isa upang maghandog sa harapan ng dakilang Panginoon ng pagkakataon, ang buhay na ito upang kayo din naman ay tunay na makatuklas sa kanyang paturuan. Saan nyo nga ba ginagawa ang bawat buhay na sa inyo ay tunay na pinagkaloob? Sapagkat sa pamagitan ng mga karunungan yan, ang tao ay nagpapatuloy at higit na lalo binubuksan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ang pag-aaral sa kaitaasan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makahandog ng karapat-dapat at higit na lalo'y makita ninyo ang isang espiritu at kabanalan sa inyong mga sarili. Saan nga ba ninyo patutungo ang bawat inyong mga pag-aaral? Anong uri nga kayo ng kamanggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon? Nakikita ba ninyong kayo'y tunay na naglilingkod sa kanyang harapan upang ang bawat inyong mga naipangako sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay niyong ang matupad sa inyong mga pagkatao? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang isang buhay na ito na binibigyan nga ninyo ng kasayahan sa buhay na ito at ipinagkakalob ninyo ang inyong mga sarili upang ang bawat isa sa inyo ay patuloy na matuto? Anong uri nga kayo ng mga tanim, aking mga iniibig na mga kapatid, na kung ang inyong mga pagkatao ay tunay nga bibigyan ng pagkakatiwala ng isang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon, makikita ba ninyo ang isang karapat-dapat na bunga upang ang bahagi ng kaitaasan ay tunay ngang magbunga sa inyo? Sapagkat marami sa sanglibutang itong karunungan, marami ang tama na sa inyo ay tunay na patunayan, ngunit ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon ay patuloy nga ninyong tinutuklas sa inyong mga sarili. Patuloy nga ninyong hinahanap upang kayo din naman ay tunay na makabuo sa katwiran at higit na lalo sa kapayapaan na ibinigay ng kaitaasan. Ano nga ba ang sa inyo'y patuloy na itinuturo? Iisa lamang ang sa inyo'y tunay na susundin. Iisa lamang ang daan na sa inyo'y patuloy na ibinabahagi, ang bahagi na nagmumula sa kaitaasan, na nagmumula sa harapan ng dakilang Panginoon. Ibinigay sa bawat isa sa inyo ang isang layunin. Binigay sa bawat isa sa inyo na kayo nga ay tunay na makatuklas ng bahagi ng kaitaasan. Nakikita ba ninyong ito'y patuloy na natatanim at nabubuo sa inyong mga pagkatao upang ang kabanalang iyan ay tunay ngang makita at mahandog sa inyong mga sarili? Aking mga iniibig na mga kapatid, ang katwiran ng dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi nagbago. Mula pa nung una, mula pa sa bahagi ng mga apostoles at hanggang sa mga sandaling ito, na nagbibigay sa bawat isa sa inyo ng katalinuhan, na harinawa ang bawat katalinuhang iyan na nagmumula sa kaitaasan ay tunay nyo ngang makita at higit na lalo masubaybayan sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan na karapat-dapat na sa inyo ay tunay na tutuklasin. Sapagkat sa pamagitan nga nito kailanman, wala na ngang makakalimot. Kailanman, wala na ngang makakabahagi ng isang kamalian, bagkus ano ang nanaisin ninyo sa inyong mga espiritu, magpatuloy nga kayong bumunga, magpatuloy nga kayong maghandog ng kanyang salita, sapagkat sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo, ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng isang matuwid na bahagi ng para naman sa dakilang Panginoon. Narito ang isang buhay na sa inyo'y pinagkaloob, na ang inyong mga sarili patuloy nga ninyong
binibigyan ng pagkakataon na malinang. Narito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo'y pinagkatiwala na ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang aayusin at higit na lalo kakitaan ang bawat isa sa inyo ng bahagi ng kaitaasan. At gayon nga kayo mga iniibig na mga kapatid, maging masunurin nga ang bawat isa sa inyo na ang inyong mga pangako ay hindi lamang sa isang salita, pagkus kayo ay tunay na nangako sa Espiritu, upang nang sa ganon, makita sa bawat isa sa inyo, hindi ang inyong mga sarili ang inyong ilalahad, bagkus ang bahagi ng kaitaasan at ang kanyang katwiran ang sa inyo ay tunay na ipapakita at ipagkakalob ninyo sa inyong mga kapwa. Sapagkat marami ang kagustuhan ng isang tao, marami ang sa kanya'y patuloy na lumilinang. Gayon nga kayo mga sipag-ibig, aking mga minamahal ko. Maging isa nga kayong matatag na kamanggagawa ng kaitaasan. Maging isa kayong maamong tupa sa harapan ng dakilang Panginoon na ibinibigay ng bawat isa sa inyo at sa inyong mga pagkatao ang kanyang salita bilang isang kabanalan at higit na lalo bilang karapat-dapat sa iisang layunin na ipinagkatiwala sa dakilang Panginoon sa bawat aking mga iniibig na mga kapatid. At sa pamagitan nga nito, ang bawat isa sa inyo'y magpatuloy at higit na lalo makita ninyo sa inyong mga sarili ang bawat butil ng kabanalan at ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang unti-unting magbunga ng bahagi ng para sa Panginoon. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ipinagkakaloob at binibigyan ng pagkakataon sa mga sandaling ito. Mula ngayon at magpakailan paman, paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos, upang ang salita na yan ay hindi lamang maging titik, upang ito man ay maging buhay. Paano nyo nga ba bibigyan ng buhay ang salita ng Panginoon? Paano nyo nga siya isasalarawan upang kung sino ang sa inyo'y makakita, maunawaan nila ang bawat mong paggawa ay para sa Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, napagmamasdan nyo ba ang inyong sarili sa panahon na kayo'y gumagawa o kayo'y pinagmamasdan ng inyong kapwa? Naririnig nyo ba ang inyong sinasabi sa panahon na kayo'y nagsasalita? O naririnig ito ng inyong kapwa? Anong ibig kong ipaunawa sa bawat isa? Bawat isa'y nagnanasa na siya'y maging kamanggagawa ng Panginoon, tulad ng sinasabi ng isang Pablo. Bawat isa'y nagnanasang maging bukid para sa Panginoon. Bawat isa'y nagnanasa maging matibay na gusali na para sa Diyos. Pero saan ito lahat magsisimula, aking mga iniibig, upang ang lahat ng yan ay maging kaangkinan ng tinatawag ng isang ako? Kaya nga kung sa pamamagitan ng mga tungkulin na kinukuha ng tao sa pangalan ng Panginoon, ito ang pasimulang aral upang maunawaan ninyo ang layunin ng Diyos. Ang tao ay hinahayaang gumawa ayon sa kanyang pangunawa. Ang tao hinahayaang gumalaw ayon sa kanyang pagkakilala. Ang tao hinahayaang magsalita ayon sa kanyang karunungan. Upang sa bandang huli, habang siya yumayaong din sa sanglibutan, maunawaan niya ng bawat pagkilos na yan, ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, kung ito'y nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Tama, maring tawagin ito ay mainam. Pero ang hinahanap ng Diyos, ano ang karapat-dapat sa kanyang harapan? Mga iniibig na mga kapatid, ang aking pagparito ay upang makibahagi sa mga iniibig na kapatid
na nagkaroon ng tungkulin para sa pangalan ng Diyos. Iharap niyo sila sa akin. Sa aking kaliwa ang bahagi ng mga kabataan. Sa aking kanan ang bahagi naman ng katandaan. Ngunit sa gitna nito ang parehong Pangulo ang nakatayo. Lahat ng inyong pinili upang manungkulan. Kapayapaan ang sumainyo, aking mga iniibig. Sapagat ang layunin ng Panginoon ay laging magbigay ng kapayapaan. Tinanggap niyo ba ang mga tungkulin na yan ayon din sa kapayapaan? Hindi ba kayo nagkaroon ng kagulumihanan at nagkaroon sa inyong isip ng pagtatalo sapagkat nakita niyo isa yung tungkulin sa harapan ng Diyos? Tunay, ang tungkulin na yan ay maliit sapagkat napagmamasdan ninyo ilan lamang ang bahagi na inyong titingnan, pagmamasdan, iingatan, aalagaan. Pero sa sukatan ng Panginoon, aking mga iniibig, hindi niya tinitingnan kung ito'y marami o kakaunti. Sa bawat isang nagnanasa na ang tungkulin sa harapan ng Panginoon kunin, meron lamang iisang sukatan. At ang sukatan ay laging nakatindig. Gano'n mang kalaki ang pagnanasa ng taong ito pa rin o hindi. Tunay, hindi lahat ay tumatanggap ng tungkulin na ito, bagamat ito ay maliit. Pero paano nga ba kayo tuturuan, aking mga iniibig, na maglingkod sa Diyos? Saan nga ba kayo sisimulan? At ano nga ba ang karapat-dapat na inyong ginagawa? Bagamat ito'y hamak sa paningin ng marami, at maaaring hamak din ang tingin ng iba. Sa harapan ng Diyos, lahat ng gawain para sa Kanya ay mahalaga. Ito sana ang inyong makita. Kung kayo ngayon ang nakaupo o nakalagay sa bawat kalagayan na yan, maging tapat kayo sa inyong mga tungkulin. Sapagkat ang gawain na para sa Panginoon, bagamat ipinaglilingkod ninyo sa inyong kapwa, ang pangunahing nagbibigay ng utos ay ang Diyos upang ito ay maisagawa. Sa kalagayan ninyo, ito na ba yung bahagi ng tungkulin na kayo tatawaging kamanggagawa? Ito na rin ba magsasabi sa inyo na kayo isang bukid ng Panginoon na handang tumanggap ng bawat buto na sa inyo ilalagay? O kayo na ba itong gusali na itinindig upang tingnan ng inyong kapwa, upang sa kanilang pagtingin sa inyo maalala nila kung gaano katibay ang isang pananampalataya? Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa'y papasok at pumapasok sa pag-aaral. Ariin niyo itong isang pag-aaral upang kung dumating ang panahon mamili ng tunay niyang kamanggagawa, maalala niya ang bawat isa sapagkat nakita niya ang katapatan ng inyong mga puso. Sa iksi ng panahon, sa kakauntian ng bilang, nandong kang tapat na gumagawa tahimik para sa Diyos. Ito ang aking ibibigay na paalala. Sa bawat isa sa inyo, maging kayo man ay tinatawag na kabataan, kayo may tinatawag na katandaan. Sapagat ang panahon ay lumilipas, ang bata, darating ang panahon, babahagi sa katandaan. At ang mga katandaan naman ay magbibigay daan sa mga sumisibol na kabataan na yan. At ang kabataan na lumilipat sa katandaan, sila naman na magiging ehemplo sa bagong kabataan na susubok ng tungkulin. Mapapaunlakan niyo ba ang gayong kalagayan? May papakita niyo ba, aking mga iniibig, ng pagkakaroon ng tungkulin sa harapan ng Diyos ay kaligayahan ng isang pagkatao?
hindi kabigatan ng isang kalooban, hindi kaabalahan sa inyong mga buhay, sapagkat hindi naman siya kukuha ng mahabang panahon, kundi maiksi lamang. May bibigay kaya ninyo ang kabuuan ng inyong sarili? Kaya nga, sa bawat isa na hindi makatanggi sa kanyang tungkulin, sa bawat isa na hindi makaiwas, sapagkat siya'y napili, makaya mo kayang tiisin ito para sa Panginoon? Kakayanin mo kayang tiisin ang lahat ng ito hanggang dumating ang panibagong pagpili? Bakit ko binubuksan ang salitang ito, aking mga iniibig? Sapagkat bagamat kayong lahat ay nakaharap sa akin, iilan lamang ang tunay na maligaya na tanggapin ng isang tungkulin. Iilan lamang ang nagkaroon ng kagalakan sa kanyang puso na maipakilala ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Ano pat kung kayo'y kinikilala ng tao at nagagalak sila sa inyong mga tungkulin na yan? Ganon din ba ang kagalakan ninyo? Ngunit isang bagay ang ibibigay ko sa inyo, aking mga inibig, sapagkat kayo humaharap sa akin. At mahalaga sa akin, ayon sa aking pagkakilala at ayon sa aking bahagi sa Diyos, na kayo'y maging tapat sa kapanahunan. Ariin ninyo ang tungkulin na yan ay isang buhay. Lagi mong iingatan, hindi para kanino, kundi para sa Diyos lamang. Ito ang maiksi kong paalala. Sa bahagi ng panunumpa na inyong gagawin ko lamang itong payak. Pero ninanasa ko, aking mga iniibig, damahin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi nyo kailangan banggitin ang inyong mga pangalan at ipagsigawan upang kanilang malaman. Sapat ang kapayapaan ng inyong puso. Sapat ang kapayapaan ng isang kaisipang maituon sa Diyos, ayon sa nilalaman ng inyong mga pagkatao. Ngunit ang salitang aking bibitawan sa inyo, maaari niyong sabihin din na malakas, maaaring sabihin niyo ring hindi. Ngunit ang katumbas ng bawat salita na lalabas sa inyong bibig, ganon din sa bawat igagalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ay magiging sigaw sa harapan ng Diyos. At tunay, ang mga bidente ay magsipaghanda upang ang bahagi ng kaitaasan magbibigay handog sa kanila sa bahagi ng inyong gagawin ay maging patotoo sa inyo, aking mga iniibig, kung paanong tinitingnan ng kaitaasan ang bawat isa na kumukuha ng tungkulin sa pangalan ng Diyos. Simulan natin ang inyong panunumpa. Kasabay nito ay pagpabaspas na inihahandog ng kaitaasan sa bawat isa. Ako, sabihin niyo ang inyong pangalan, ay laging magiging tapat, laging magbibigay ng panahon, laging makikipagtiis, laging magiging tapat sa tungkulin na inatang sa akin ng Panginoon. Siya nawa. Ito lamang ang aking ibibigay sa inyo. Tanggapin ninyo ang basbas na nagbubuhat sa kaitaasan para sa bawat isa. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa sa inyo, ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at nanindigan sa harapan ng Diyos, Arkanghel Gabriel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Pinagbubuklod nga
ng isang pananampalataya ang bawat puso at kaisipan ng mga mag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon. Mga pag-aaral na nilalahad upang ang isang kaluluwa at espiritu ay maambunan ng pagkatuto sa kanyang kalagayan. Pagkakataon upang ang isang kahinaan ay mapalitan ng lakas. Pagkakataon upang ang isang kamangmangan ay mapalitan ng karunungan. At pagkakataon upang ang isang kaluluwa na nagliliwaliw ay makatamo ng isang katungkulan na magbibigay sa kanya ng layunin upang paangatin ang bahagi ng kanyang espiritu na siyang kinakailangan upang makapaglingkod sa harapan ng dakilang Diyos. Bawat isa nga ay tinawagan, aking mga iniibig. Bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang kilalanin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kayo na nakakarinig ng kanyang dakilang salita, naway maging sapat ito upang pinuhin ninyo ang inyong mga paggawa. Ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay maging kaisa ng Panginoon sa kanyang layunin na mapalaganap ang kanyang ebanghelyo upang tukdin ng nakararami na sa kanilang mga kalagayan makita nila na ang Diyos ay buhay at tunay na gumagawa ng kaluwalhatian at may pag-ibig sa bawat isa. Kayo na naririto, aking mga iniibig, na tinawag na kamanggagawa ng Diyos. At kung ang bawat isa'y kamanggagawa, nangangahulugan na ang mga gamit na sa inyo'y pinagkaloob ay mga gamit ng mga pagtitiwala ng dakilang Ama. Sapagkat kung papaano siya kumilos, inaasahan din kayo, aking mga iniibig, bilang kanyang kamanggagawa, ay tutupad din at kikilos ng karapat-dapat. Nasa panahong ipinagkakaloob ng isang Diyos, ganun din kayo, aking mga iniibig, dakilang kaorasan na naroroon ang pagsusumikap, paghahangad na makapaglingkod sa dakilang Panginoon, paghahangad na gumawa ng karapat-dapat, paghahangad na gumawa ng kabutihan upang ang kanyang sakahan ay tubuan ng mabuting tanim, mapalago, at ito rin ay maging kapakapakinabang sa nakararami. Oo, kayo ang nakikinabang, ang inyong mga espiritu. Ngunit hangarin nyo din sa pamamagitan ng karunungang na mayroon kayo, aking mga iniibig, ay makita ng inyong kapwa ang kaluwalhatian ng Diyos. Nang walang dungis sa inyong mga kalagayan, kung hindi kayo ang nagsisilbing liwanag ng bawat isa, na kung sino man ang tumanaw ay makadama ng kaginhawaan sa kanyang kalagayan. Sa mga naglalamlam na pananampalataya, kayo nakabahagi ng dakilang Panginoon ay maging kaparaanan upang manumbalik ang pagtitiwala ng bawat isa sa labas ng katuruan, sa layunin ng dakilang Panginoon.
sapagkat ang pagtuturo na ginagawa ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo ay pagtuturo ng may kadakilaan, na ang pag-asa inilalahad upang ang inyong mga espiritu at kaluluwa ay maging kasangkapan ng ebanghelyo ng dakilang Panginoon na tunay na buhay, na gumagawa at gumagalaw sa kanyang kalagayan. Walang higit na mainam na pagpapatupad ng lahat ng layunin ng Diyos. Kung hindi kayo aking mga iniibig sa inyong pagkilos, sa inyong pag-iisip, sa inyong pagbibigay ng salita sa nakararami. Kaya't kayo ay kinakailangang laging maging handa na linisin ang inyong kabuuan, aking mga iniibig na mga kapatid, upang walang masayang na pagkakataon na sa inyo'y pinagkakaloob ang kaitaasan katulad ng dakilang araw na ito. Ng pagkakaloob ng dakilang Panginoon ay maging katanggap-tanggap sa inyong mga espiritu, na siyang tulad sa mabuting tanim ay lalago sa inyong mga puso, at ang inyong mga kabuuan ay magliliwanag, at ang inyong mga espiritu ay magkakaroon ng kagalakan. Kaya't aking mga iniibig, magpatuloy kayo ng gumagawa ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Isang katapatan na hindi nagtatangi o tumitimbang sa kung ano ang nararapat gampanan at kung ano lamang ang makakagaan sa inyong mga katawang laman. Kung hindi nariyan sa inyong mga puso, ang bawat pagkakataon ay dakila kung kayo ay nakikipagniig sa harapan ng dakilang Diyos. Na sa inyong bawat panalangin, naroon ang kagalakan at hindi ang pagsamo at ang pagtulo ng luha. Kung hindi ang pagkakataong iyaon ay nagiging kaparaanan ninyo upang hingin sa dakilang Panginoon ang higit na lakas at pagkakataon na kayo ay pagkatiwalaan pa niya ng higit na pagkakataon upang kayo'y makagawa ayon sa kanyang pag-ibig at ebanghelyo. At bago ako magpaalam, ay tanawin ang kahandugan ng kaitaasan sa bawat isa na narito, na naway madama ninyo ng inyong mga espiritu upang ang bawat pananampalatayang nanghihina ay manumbalik ng may kagalakan sa harapan ng dakilang Diyos at magsipagsipag sa inyong paggawa sa tuwina na kayo'y tinawagan ng kaitaasan. Gidiente. Salamat po sa dakilang Panginoon. Nakita ko po yung malaki kong falls po na yung tubig ko sa kaitaasan bumababa po sa mundo. At nakita ko po yung liwanag po na bumababa po sa lahat at bawat isa. At tinanggap po at nilagay sa kanilang puso. At nakita ko din po na binalot po yung kabuuan po ng kanunduyan ng malaki pong liwanag po. At lahat po ng kadiliman na nasa kapaligiran, hinahawi po at pinapalitan po ng liwanag. Karagdagan na lamang po. Ang nakita ko naman po, meron pong, simula po sa isa po siya liwanag.
liwanag. Tapos, para po sa lahat ng nagbahagi po na na minagpas po ng palad at binahagi po para po siyang isang alak. Tapos meron din pong isang piraso po ng tinapay. At pangalawa ko pong nakita, meron pong para pong isang maliliit na ubas po na binigay po sa bawat isa. Yun lamang po. Kung binusog kayo ng kaitasan, ng pagkain makalangit, at ang liwanag ng Diyos ay pinuspos ang inyong kabuuan, naway mapanatili ninyo ito, aking mga iniibig, sa inyong pagkilos sa mundo ng mga hugis. At sa bawat paggawa ng inyong mga sarili, naway hangarin ninyong maging matuwid sa pagkilos, sa inyong pag-iisip at sa pananalita. At sa tuwinang mayroong pagkakataong makapaglingkod sa harapan ng dakilang Diyos, naway ito ang maging pangunahing layunin ng inyong mga kalagayan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Ebanghelyo.